ang ikatlong huling wika ni Jesus sa krus. Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. O babae, masdan mo ang iyong anak. Lalaki, masdan mo ang iyong ina. Sabi ni Jesus sa huling wika niya sa krus, Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Pag titingnan natin yung katagang binitawan ni Jesus sa krus, ito may malaking meaning or kahulugan sa ating buhay. Bakit? Kasi unang-una, siya na nga'y mamamatay, pero hindi niya inisip yung kanyang sarili. Kundi, bagkus, ibinigay niya mismo ang kanyang sarili niya sa atin, na nagpapahiwatig ng pagiging humble or mapakumbaba. Si Mary, si Maria. Si Maria, malaki ang kanyang ginampanan sa ating salvation. Dahil kung wala si Maria, hindi natin makukuha ang ating kaligtasan. Si Maria ang modelo ng lahat ng ina. Kasi sa kanyang ginawa, siya ay nagpakumbaba. Ibinigay niyang buong buo ang kanyang sarili para sa atin at para sa kanyang minamahal na anak. Alam naman natin na si Maria, nung pinapahirapan si Jesus, wala siyang magawa. Pero hindi doon nagtatapos ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Bakit? Kasama ni John, the beloved disciple of Christ, hanggang sa huling hininga ni Jesus, nandun siya sa paanan ng krus. Na nahihirapan din, na nakikita niya ang kanyang anak na nahihirapan. Subalit, hindi siya bumitaw, hindi niya iniwanan ang kanyang anak. Sinamahan niya ito hanggang sa huling hininga ng kanyang anak. Pag titingnan natin, ganyan ang ating mga magulang. Lalong-lalo na ang ating mga nanay, ang ating mga mama, ang ating mga mami. Kahit gaano man karami ang ating nagagawang mga mali, hinding-hindi nila tayo tinatalikuran at hinding-hindi nila tayo iniwanan. Kasi sabi nga nila, walang ina na kayang tiisin ang kanyang anak. Bakit? Napatunayan ko ito sa aking ina. Naalala ko nung nabubuhay pa siya when I was 15 years old. Ako yung tao kasi hindi naman ako perfectong anak eh. May mga pagkukulang din sa kanya. Na-try ko din noon na parang naawa ako kasi one time pumunta ako sa Baguio na hindi ako nagpaalam. Sabi ko sa kanya lang, pupunta lang ako sa isang dibu. Pero ang pinuntahan ko, hindi sa dibu, sa Baguio. Ang sabi ko, uwi ako ng linggo, subalit narating ko ang isang linggo na nasa Baguio. Hindi alam ng aking mga magulang. Pag uwi ko ng aming bahay, nalaman ko na lang pala na hindi na siya nakakakain, hindi nakakatulog dahil sa paghahanap sa akin. Napapabayaan niya lang ang aming mga alagang hayop. Ang importante kasi, mahanap niya lang ako kasi sabi niya sa akin, ikaw ang aking kayamanan sa buhay. Mawala na ang lahat, wag lang ang ikaw. Sa oras na iyon, ako'y naiyak kasi akala ko kasi nung una parang wala lang sa akin na parang wala lang sa aking ina ang tulad ko. Yung pala, napaka-importante ako sa kanya. Kaya kahit wala na siya ngayon, patuloy ko pa rin sasabihin na mahal ko ang aking ina. Dahil kung wala siya, wala ako ngayon sa aking kinalagyan. At proud na proud ako sa kanya. Tulad ni Jesus, ibinigay niya ang sarili niyang ina para sa atin. Dahil mahal na mahal na mahal niya tayo. Father, the Son, the Holy Spirit. Ama naming nasa langit,
Salamat sa pagpili kay Maria bilang ina ni Jesus. Dahil kay Maria, natutunan namin kung paano magpakumbaba, kung paano magmahal ng aming kapwa na hindi lamang sa aming sarili. Nagpapasalamat din kami kay Jesus dahil kung wala siya, wala ang aming tinatamasa namin ngayong salvation or kaligtasan. Panginoon, sana huwag mo pong pababayaan ang bawat ina sa mundong ito. Sana po bigyan niyo po silang kalakasan, pagmamahal palagi sa kanilang sarili, at lalong-lalo na pagmamahal sa kanilang anak. Kung meron mang silang pagkakamali, sana po patawarin mo sila. Sana po bigyan mo sila palagi ng kalakasan ng katawan para magampanan nila kung ano nararapat sa kanilang mga pamilya, lalong-lalo na sa kanilang mga anak. Itinataas namin, Panginoon, ang aming mga sarili, ang aming hihin sa buhay. At Panginoon, pinagdadasal ko rin po ang aking ina na alam ko po ngayon ay kasama nila. Hinihiling po namin ito sa iyong salamat si Jesus, katabay ni Maria,